Ngayong araw ay meron nga kaming pupuntahan kaya naman maaga pa lang ay gumayak na nga kami. At habang kinukuha naman ni Daddy sa parkingan yung aming sasakyan ay eto at kumain nga muna si Ate Maya ng biskwit dahil nagugutom na nga daw siya. At hindi rin naman kami nagtagal sa aming paghihintay at eto nga at dumating na nga etong si Daddy. May natanggap nga akong stub at dapat nga ay pipilahan ko pa nga yun kaya lang ay hindi na nga ako pinayagan ni Daddy at masyado na nga raw kaming tatanghaliin. Dahil simula dito sa Maynila hanggang doon sa pupuntahan namin ay mga 3 orasin nga namin itong bibiyahihin. At dahil sa Laguna nga yung pupuntahan namin at dadaan nga rin kami dito sa Antipolo kaya naman dumaan nga muna kami dito sa Antipolo Church. At habang nagpaparking naman si Daddy ay nakita ko nga itong si tatay kung papaano nga niya ginagawa yung suman ditong itinitinda. At gawa na nga yung kanilang palaspas at lagay na nga lang siya ng lagay ng malagkit. At dala-dalawa nga ang paglalagay niya doon sa kanyang palaspas. Sa amin kasi sa Mindoro ay gagawa ka muna ng palaspas at saka mo siya lalagyan ng malagkit. Medyo malayo nga yung naparkingan namin dito sa simbahan kaya naman nilakad na nga lang namin papakyat. Isa rin talaga sa mga paborito namin aming simbahan ay etong Antipolo Church. Hindi pa naman nag-uumpisa ang misa kaya naman dito nga ay nagpicture-picture nga muna kaming dalawa ni Daddy. Pagkatapos ay dumiretso na nga rin kami dito sa loob ng simbahan. Hindi na rin kami umupo dahil 1 oras lang din naman yung misa. At kahit nga kami ay nakatayo lang dito ay okay lang din naman. At kung meron akong ipagpapasalamat kay Lord ay yung meron akong masayang pamilya at wala kaming sakit at higit sa lahat ay meron akong kapartner na napakabait. Pagkababa naman namin dito ay kanya-kanya nga silang alok ng mga pasalubong. At dito nga sa isang tindahan na to ay pinatikim nga agad si Daddy nitong kanilang kasoy. At dahil baka gabihin na nga kami sa aming pagbalik kaya naman eto at bumili na nga kami ng aming pasalubong. Pagkatapos ko namang makapagbayad ay binigyan pa nga ako ng 2 bracelet at tig-isa nga kami ni Ate Mayan pati na nga rin isang rosary. Wala pa nga rin kaming kain-kaing agahan kaya naman nagutom na nga ang aming mga pagkatao. Kaya pagdating dito sa Tanay Rizal ay eto nga at kumain nga muna kami dito. At sa mga in-order namin ay eto ngang Caesar salad ang una ngang isinerve kaya naman eto at eto na nga yung una naming kinain. At mga ilang saglit pa ay eto nga at isinerve na rin yung papaitan pati na nga rin itong sinigang na salmon. At kahit nga napakainit na ng panahon ay mas pipiliin pa rin nating humigop ng mainit na sabaw. Lalo na kapag nararamdaman mo na talagang humihilab na nga yung iyong sikmura. Yung hinipan ko na nga bago ko nga isubo yung pala ay mainit pa kaya naman eto at nailuwa ko pa nga siya. Pagkatapos namin kumain ay muli na naman kaming nagbiyahe at sino ba ang mag-aakala na dito nga sa bundok ay merong napakahabang traffic at pagdating namin sa pinakadulo ay meron palang aksidente. At dito naman sa tabi ng highway ay nagtitinda naman dito ng ukay-ukay yung aking BFF. Unang ngang bumaba si Daddy at titingnan niya nga daw kung makikilala nga daw siya noong aking BFF. Wala naman yung aking BFF at yung asawa nga lang yung bantay. At nagkukunyari pa nga si Dadding bibili ng ukay-ukay ay hindi naman nakikilala ng asawa ng aking BFF. Kaya ang ginawa ko ay sumunod na lang ako kay Daddy at nung mapansin niya nga ako at saka pa lang ako nakilala. Hindi na rin naman kami nagtagal at nagdiretso na nga kami kung saan nandito nga sa FAMI yung aking kaibigan. Pagbaba ko ng sasakyan ay hindi ko nga siya nakita at yun pala ay natutulog. At dito na nga kami nagkita-kita nila Jonah, Mayet at saka ni Everlyn. Bandang 3:00 naman ng hapon ay sinundo naman namin etong isa naming kaibigang si Bike. Nang masundo naman namin siya ay sunod naman naming pinuntahan ay yung aking kumaring si Wenny. At nung makumpleto na nga kami ay agad na nga rin kaming nagbiyahe papunta doon sa bahay ng naging amo namin. Hindi naman namin plinano ang magkita-kita pero sa isang pagkakataon nga, nag-send lang yung amo namin ng picture kay Everlyn at sabi ko nga ay baka namimiss lang kami nitong si Ate Ruth.
Kaya naman nag-usap-usap nga kami sa chat na kung pwede nga ay magkita-kita kami at pupuntahan nga namin itong sila Ate Ruth. Mahabang panahon na hindi ko nga sila nakikita at nakakausap. At kahit nga meron kaming mga messenger ay bihibihira lang kaming mag-chat. Kaya naman pagpasok pa lang namin ay kanya-kanya na nga kami ng channel. Yung hindi pa man lang nagiinit yung pet namin sa pagkakaupo ay eto nga at hinainan agad kami nitong napakasarap na ensaymada. At sa pagkukwentuhan nga namin dito nga ay lumabas lahat yung mga alaala namin noong kami ay magkakasama pa. Sobrang sarap lang sa pakiramdam na yung kahit ang tagal na nga namin hindi nagkikita-kita ay wala man lamang nagbago sa amin, lalo na nga dito sa naging amo namin. Hindi pa nga namin nauubos yung inihain sa aming ensaymada ay eto nga at naghanda na naman ng panibagong pagkain. At habang kumakain nga kami dyan ay tuloy pa rin ang aming pagchichikahan at hindi nga namin nalilimutan yung mga dati naming trabaho. Lahat sila ay mga taga Laguna at ako lang yung naiiba. At hindi lang katrabaho ang turing nila sa akin kundi tunay na isang kaibigan. Katagalan ay nagkaroon kami ng kanya-kanyang pamilya at ngayon nga ay naging magkukumari na kaming lahat. At sa pagtatrabaho naman namin dito kila Ate Ruth at Kuya Judy ay napakarami naming natutunang mga magagandang payo sa amin. At isa na yun sa naging motivation sa aking buhay at hindi ko nga yun malilimutan. At umabot lang naman ang 6 na oras ang aming pagkukwentuhan at napakarami ko pa nga ring natutunan kaila Ate Ruth at Kuya Judy. Kaya maraming salamat po Ate Ruth at Kuya Judy. Ganon din po sa masasarap na pagkain at sa pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. At sa mga barkada ko noon na ngayon ay mga kumare ko na, maraming salamat sa napakasayang banding. Ingat at mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye!